Wag na wag kang magka-Canada pag meron ka nitong mga ito. Sabi nila, ang Canada ay hindi para sa lahat. Alamin natin kung may katotohanan ba yung mga yan mamaya. Number 1, wag kang magka-Canada kung lamigin ka. Kung ikaw ay kagaya kong lamigin, ay medyo matcha-challenge ka pag pupunta ka ng Canada. May mga lugar sa Canada na hindi gaanong kalamigan at wala masyadong snow, gaya ng British Columbia. Pinakamalamig na siguro yung nasa negative 15 degrees Celsius. Depende kasi yan every year. Iba-iba. May mga malalamig na taon, meron ding mga hindi masyadong malamig. Pero sa mga karamihan ng lugar sa Canada ay super ginaw. Sa Saskatchewan or Alberta, for example, minsan umaabot ng minus 50 degrees with wind chill. At syempre, magkakaroon ng warning na as much as possible, huwag lumabas ng bahay kung hindi necessary. Pero kung ikaw ay magtatrabaho, mag-grocery, bibili ng pagkain, wala kang magagawa. Kailangan mong lumabas. Sabi ng iba, okay lang yan, mag-jacket lang sila. Pero take note, yung jacket, patong-patong yan. 1, 2, 3 layer, depende kung gaano ka ginawin at kung gaano kakapal yung jacket mo. Kaya kung lamigin ka, kakayanin mo naman. Magsuot ka lang ng makapal na jacket. Next, huwag kang pumunta ng Canada kung ayaw mong nasa bahay ka lang. Anong ibig kong sabihin dito? So since malamig nga sa Canada, most of the time, ayaw mong naglalabas ka. Except na lang pag papasok ka sa trabaho, mag-grocery, or maghatid ng mga bata sa school. Pero other than that, mostly ang gagawin mo lang ay manonood ng TV, magko-computer, nasa loob ka lang ng bahay. Pag summertime naman, syempre mainit. Kaya sinusulit nilang maggala during summer. Kasi nga, sobrang ganda ng weather. That's the time na makakapagsuot sila ng mga short, hindi na sila magja-jacket. Kasi, pagdating ulit ng winter or taglamig, kulong ulit sila sa bahay. Although, meron din namang mga pwedeng gawin sa labas ng bahay during winter time, gaya ng mga activities like tobogganing, mag-ski, magpunta sa mga glacier parks. Pero most of the time, nasa loob ka lang din ng bahay. Actually, isa ito sa mga reasons kung bakit mas preferred namin sa Pilipinas for now kasi lalo for the kids, napakarami nilang pwedeng gawin ng mga activities outside gaya ng pumunta ng mountain, mag-beach, mag-swimming, mag-badminton, basketball, or any activities kasi you can do it all year round. Sa Canada, baka kasi manood lang sila ng TV or nakatutok lang sa mga gadgets all the time. Meron din namang mga activities indoor sa Canada like swimming or basketball. Pero syempre depende yan sa community where you live in. You just have to find ways that will keep you and your kids active para nang sa ganun ay hindi lang kayo nasa loob ng bahay. Next, huwag kayong mag-Canada kung ayaw mong umulit mag-aral. This one, applicable siya sa mga professionals like doctor, pharmacist, engineer. Pag gusto mong gamitin ang profession mo sa Canada, kailangan mong mag-aral ulit or i-upgrade yung education mo. Pero kung okay lang naman na kahit anong trabaho sa'yo, ay okay lang din. Pero kung love na love mo talaga yung profession mo, you need to work for it. Mag-upgrade ka ng education. Ito, just to give you an idea, marami akong kakilala na hindi na ginamit yung mga professions nila dahil ayaw na nilang umulit mag-aral. Pero ito, syempre, depende sa tao. Kung medyo bata-bata ka pa at gusto mong i-pursue yung gusto mong career, pwedeng-pwede naman. Next, wag na wag kang magka-Canada kung ayaw mo ng challenge, ayaw mo ng pagbabago. Going to other countries, including Canada, marami talagang challenges. That's normal kasi ibang lugar ibang culture, iba lahat. We need to adjust. Pero I think it's common sense na, no? But since Filipinos are known to be very adaptable, kahit saan mo ilagay ang Pilipino, kayang-kaya niyang mag-adapt. So, I don't think this is gonna be a problem for Filipinos. Another thing, huwag kang magka-Canada pag gusto mo ng instant yaman ka kaagad. Walang ganun. Yung mga iba, sinasabi, uy, maganda sa Canada kasi yung kapitbahay namin, nakikita ko sa social media, ang gaganda ng mga sasakyan. Malalaki ang mga bahay, ang gaganda ng mga bags, sapatos, damit, puro branded. Ganon po talaga. Kasi walang peke or class A sa Canada. Don't quote me on this ha. If there are any siguro, I'm not aware. Pero as far as I know,
puro legit ang mga products sa Canada. Everything is original. And just so you know too, mostly yung mga sasakyan, bahay, most of them are loan or utang. It's just easier to get access to them, especially pag may work ka. You can get ahead of life, but you have to work for it. It may take a while, but it's possible with proper discipline and financial management. Much easier lang kasing magkaroon ng sasakyan or bahay sa Canada compared mo kung nasa Pilipinas ka. But if you compare Philippines and Canada, obviously, it's faster to get ahead of life in Canada. I hope this video helps if you are looking or planning to move or just curious about Canada. As they say, Canada is not for everyone. It has some advantages and disadvantages. Nasa sa atin na lang yon if we are willing to try. At the end of the day, tayo lang mismo ang makakapagsabi kung ano ang para sa atin. Saan tayo magiging masaya. So, if you think you are good for Canada, then go. But, if you're someone who thinks that Canada is not for you, then go. There's no right or wrong. If you're new to my channel, subscribe for more videos like this. And if you want to learn more from me, watch this video next.